Nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal. Ayon sa PHIVOLCS, nangyari ang pagsabog kaninang bandang alas 6 ng umaga. Nagbuga ang bulkan ng steam o usok na hanggang 2,800 metro ang taas at pinadpad ng hangin sa Pakanluran, Timog-Kanlurang direksyon. Nagmula ang usok sa umangat na magma na dumikit at nagpakulo ng tubig sa ilalim ng crater ng bulkan. Base sa isang taga-Talisay, Batangas na nakasaksi sa pagsabog, humigit kumulang 8 minuto nagtagal ang makapal na usok mula sa bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, kasalukuyan pa rin nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal, kaya hindi pa rin pinapayagan ang pagdaan ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan, pati na ang pananatili sa Taal Lake. Kuha pa tayo ng update mamaya mula sa PHIVOLCS. Wala pong bagyo o low pressure area na namamataan sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabila po niyan, mananatiling maulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes. Ayon sa Pag-asa, asahan ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Cagayan at Aurora. Habang matitinding ulan naman ang mararanasan sa Isabela. Dahil dyan, mataas ang banta ng baha o landslide sa mga nasabing lugar, kaya dapat maghanda. Maraming bahagi po ng Luzon kasama ang Metro Manila ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Hanging amihan ang magpapaulan sa Northern Luzon, shearline naman sa ilang panig ng Central Luzon, habang mga local thunderstorm ang maaasahan sa iba pang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Sa bahagi naman ng Taal Volcano, posibleng muli ang mga pag-ulan. Patimog-Kanluran ang direksyon ng hangin doon ngayon kaya pinag-iingat po ang ilang bayan na nasa bahaging yan ng bulkan sa banta ng VOG o volcanic smog. Matapos ang mahigit isang buwang pagtatago, naaresto sa Maynila ang isang lalaking nanggahasa umano ng kanyang kapitbahay. Ang akusado ay giniit na nagkamabutihan na raw sila ng biktima. Balita hatid ni Bea Pinlac. Nakakita pa namin sa visa ng warrant of arrest. Kaso mo rito, rape. Sa kulungan ng bagsak ng 23 anyos na lalaking ito, mahigit isang buwan matapos niya umanong gahasain ang kainuman niya sa barangay 105 Tondo, Maynila. Ang nabiktima umano, 19 anyos niyang kapitbahay na isang single mom. Magkapitbahay sila itong biktima. Base sa kwento, nagkaroon sila ng inuman. Then yun na, nangyari na yung panggagahasa sa bahay ng kaibigan nila. Kwento ng akusado, nakatambay lang siya noon nang yayain siya sa inuman ng kanyang kaibigan sa kanilang bahay. Doon daw niya nakasama at nakausap ang biktima. Yun po, pagkabot sa amin, niyaya na po ako sa taas. Noon po may nangyari sa amin. Balas po namin ginusto yun. Sabi niya po sa akin, may gusto po sa akin siya. Matagal na. Napag-alaman natin na meron siyang asawa at anak. Sabi niya meron silang mutual understanding but syempre depends niya yun eh. Walang piyansang inirekomenda para sa kasong rape na kinahaharap ng akusado. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga balak bumili po ng pang-ulam na isda, maghanda po kayo ng extra budget dahil mahal pa rin po ang presyo niyan. Ayon sa Department of Agriculture, matindi ang epekto sa supply ng isda ng sunod-sunod na bagyo nitong Oktubre at Nobyembre. Yan ay kahit pinayagan na ang pag-aangkat ng 38,000 metric tons ng isda. Nagkataon ding closed fishing season ngayon. Sa monitoring ng DA sa ilang palengke sa Metro Manila, 240 hanggang 300 pesos ang kada kilo ng local galunggong. 240 hanggang 260 pesos naman kung imported. Ang bangus nasa 130 hanggang 250 pesos kada kilo. 140 hanggang 170 pesos kada kilo naman ang tilapia. 300 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng mackerel. Naglalaro naman sa 160 hanggang 220 pesos ang salmon head. 100 pesos ang kada kilo ng tamban. 180 hanggang 300 pesos naman ang tambakol. Ito na ang mabibilis na balita. Kumambalang sa sumulong highway sa Antipolo Rizal ang 6-wheeler na yan matapos araruhin ang isang utility van at 2 motorsiklo na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa driver ng truck, nawalan siya ng preno sa pababa at pagbakurbang bahagi ng kalsada dahil basa ang daan.
Bumangga rin sa isang poste ang truck bago tuluyang sumalpok sa concrete wall ng highway. Nagtamo ng sugat sa braso at tuhod ang driver ng truck habang galos naman sa binti ang tinamo ng driver ng utility van. Wala namang nasawi sa insidente. Bumaliktad ang taxi na yan matapos bumangga sa mga barrier sa northbound lane ng Quezon Avenue flyover sa Quezon City kaninang madaling araw. Wasak ang harapan ng taxi, basag din ang windshield at kumalas ang bumper nito. Ayon sa mga traffic enforcer, dinala na sa ospital ang driver ng taxi matapos indahin ang pananakit ng kanyang dibdib. Walang sakay na pasahero ang taxi nang mangyari ang insidente. Nagdulot yan ng matinding traffic sa lugar. Natanggal ang sasakyan sa kalsada matapos ang isang oras. Patuloy pa ang investigasyon. Panalo ng 4 na medalya ang Under-18 Athletics team ng Pilipinas sa 2024 Youth East Asia Youth Athletics Championship sa Malaysia. Nakakuha ng gold medal ang Pilipinas sa javelin throw mula kay Ana Bianca Espinilla. Silver medalist naman si Jericho Cadag sa 2,000 meters steeplechase habang bronze doon si Julian Canalita. Bronze medalist din si Courtney Jewel Trangia sa discus throw. Good job sa inyo!